Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kumusta kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Panibagong reaksyon, sariling opinion po ang aking gagawin ngayon patungkol po dito sa paglilipat bahay nila Ate Vera tsaka si Lito. Pero bago yun, maraming salamat po sa mga bagong subscriber na pumasok po sa aking munting kubo at saka yung mga datihan. Salamat po sa inyo. Yung mga silent viewers, nagla-like, nagko-comment, saka nag-share, maraming salamat din po. At suportahan po natin Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV, at yung mga kasamahan ko pong mga reactors, Anime Reactors TV, Kabayan Alminda Mix Vlog, Katangay PLC, Taong Gala, Kalingap Turak, Mama Flores Channel, MK, Inday Ukray, at saka si Kamix Vlog. So yun po, yung reaction ko ngayon, ito nga patungkol kay Vera. Pero mayroon pala akong gustong sabihin muna. Kasi napanood ko yung isang kasamaan kong reactor, si Taong Gala. Meron kasi nag-comment sa kanya, doon sa kanyang in-upload na ang dating is sinasabi doon na kami mga reactors daw ay minamanduhan, inuutusan o kung ano yung inuutusan na kami ni Pinuno Ka-Business kung ano yung mga dapat namin gawin. Parang nirerendahan kami. So ito po ang masasabi ko lang doon sa nag-comment na yon. Kami po ay nagbibigay ng sarili naming opinion. Sarili po namin. Walang nagdidikta, walang nagsusubo kung ano yung sasabihin namin. Sariling opinion po. Inirerespeto yun ni Pinuno Ka-Business. Hindi siya nangingialam sa amin. Hindi ho siya nagtuturo sa amin kung ano ang dapat namin sabihin. Hindi yung puro mga goods. Kasi pwede kami mag-react kung ano yung nakikita namin, yung totoo. Sasabihin namin. Hindi kami gagawa ng kwento. Nakadepende doon sa pinanonood namin. Kaya yun, malinaw po na hindi kami tinuturuan. Hindi kami mga bata para subuan kung anong salita ang sasabihin. Hindi ganun si Pinuno Ka-Business. Pinababayaan niya kami kung ano yung mga gusto namin iparating sa aming mga viewers, sa inyo, na mga naniniwala sa amin. At huwag kayong mag-alala kasi once na nagsalita kami, yun ay katotohanan at paninindigan namin yun. Base doon sa aming mga napanood. So yun, ito na, reaction na tayo kay Ate Vera. So mabuti yan Ate Vera dahil nga meron na kayong sariling tulugan. At salamat doon sa mga kaguwangs. Tulong-tulong, nandoon din yung ating mga M's, sila Nika at saka si Junjun. So, tinulungan nila ito sila Ate Vera. Si Ate Vera na maglinis doon sa lilipatan nilang bahay na iniwan nila Ate Gina at saka si Jan. Ay si Lito hindi naman makakatulong magbuhat yun. Ano lang siya, boss. Ano lang siya, bantay. Kaya nga nung mag-arrange na doon sila into kasi bago man yun, namili sila ng mga gamit na mga bago ulit para doon nga sa gagamitin nila Ate Vera. At nang i-arrange na nila yun, nagsapin sila, naglagay ng carpet. So mabuti yun kasi nga hindi na sila, meron silang privacy. Tapos ng trabaho ni Ate Vera, uuwi siya doon. Sana si Lito, siya yung kung ano yung kaya niyang gawin, linis-linis, kaya naman din yan. Yung lang magsaing, magluto, hindi niya siguro makakayanan kasi mamaya baka matapunan. So yun lang, linis-linis lang talaga siya. At magpakabait ka na Lito kasi hindi ka na makakita parang katulad ni Ate Vera na magsasakripisyo sa katulad mo. Sobra-sobra yung ni Ate Vera sa'yo. At pag sakali man Ate Vera na hindi mo na kayanin yung ugali ni Lito, bahala ka na magdesisyon. Sabay ganun diba? At ngayon, matututo na ito ngayon sila Ate Vera ulit, panibagong buhay, panibagong pag-asa. At sana pahalagahan nyo na yan Ate Vera, huwag nyo nang sasayangin
Kasi nga, mahirap yung puro laging umpisa. Katulad yan, may mga panibagong gamit na naman kayo. Sana, pang matagalan na yan, na baka mamaya mag-give up na naman kayo sa ka-business family, umalis na naman kayo, dahil sa mga kung anong mga dahilan. Sana ngayon, pang matagalan na kayo dyan. Yun lang ang aking wish para sa inyong dalawa ni Kuya Lito. At magbago na rin yung ugali ni Lito na hindi na siya maging pasaway sa iyo, Ate Vera, kasi sobra ang iyong pagod, sakripisyo sa kanya. Sana intindihin yun ni Lito at sana maunawaan niya yun na grabe ang pag-aaruga mo para kang may alagang baby at Ate Vera. O, totoo yun. Sa mga nangyayari, ayusin mo na lang Lito yung ugali mo, na hindi ka maging pabigat kay Ate Vera, kundi maging alalay ka niya sa abot ng iyong kakayanan. Yun lang naman kasi kung pasaway ka, di mas lalong mahirapan yung isa. Diba? Saan ka ngayon? Kung sakaling bumitaw na si Ate Vera, sana naman Ate Vera hindi nakatagal ka nga ng ilang taon, ngayon pa kayang kasal na kayo. So, meron na kayong sumpaan. Harapin na lang dahil yun na yung pinili ninyo. Parehas. Diba? So, good luck sa panibagong bahay, panibagong buhay, at sa magiging mga pagsubok. Hindi yan mawawala. Mga pagsubok natin, pagsubok sa pagsasama, nandyan lang yan palagi. At ang mahalaga doon ay kaya nating solusyonan ang problema, kayang panindigan kung ano man yun. Diba? So, mag-iingat kayo palagi, Ate Vera, at congratulations dahil meron na kayong sariling tulugan na masasabing inyo kahit inuupahan. At salamat kila Pinuno Ka Business dahil nga nandiyan sila lagi sa inyo nakasuporta. Ikaw na rin nagsabi, Ate Vera, na kahit pasaway kayo, hindi sila bumibitaw. Pero syempre may hangganan yan, kaya huwag niyong aabusuhin. Pahalagahan ninyo yung kung anong meron kayo ngayon. Dahil mahirap makahanap ng katulad nila ka-business. Wala, mahirap talaga. Nag-iisa lang yan. Yung nila, yung pagtsatsaga, yung haba ng pasensya, grabe. Mahirap yan matagpuan sa ibang tao. Sa ka-business family lang yan. Kaya mag-iingat kayo palagi at pahalagahan talaga sila. So hanggang dito na muna. Maraming salamat po. Hindi muna ako magsa-shoutout ha. Ingat kayong lahat.